The legality of the surrender of Duterte to the ICC was one of the topics discussed at length during the first hearing of the Senate about the former president's arrest. And that inquiry has resumed with presidential sister Amy Marcos in the lead. Ano kayang updates mula sa Senado? At totoo ba na wala ng cabinet member na pwedeng dumalo? Naroon ang ating mobile journal sa Senado, Merymon Reyes, para pag-usapan ito. Merymon, totoo nga ba na talagang wala ng cabinet members from Malacanang in attendance dyan? Yes, Lord and Denise, nagsimula or nagpatuloy itong pangalawang pagdinig ng Senate Foreign Relations Committee, pero maaga-aga nitong natapos and over 2 to 3 hours lang kasi 3 lang yung resource persons na dumating in comparison doon sa numero ng mga invited resource persons, especially itong cabinet members na inaasahan ni Senadora Amy na magpapakita. Pero yun nga, following yung letter na ipinadala nga ni Executive Secretary Lucas Bersamin na nagsasabi nga sapat naman na raw yung naibigay na impormasyon ng mga gabinete nung unang pagdinig, hindi na sila dadalong ngayong araw. So ang mga pumunta lang today was Attorney RJ Bernal at Attorney Ferdinand Santiago mula sa Securities and Exchange Commission, pati si Attorney Alexis Medina na present din nung unang pagdinig. And at the same time, Senator Bato de la Rosa was there and Senator Bongo who attended virtually. So yung ilan sa mga ito, pinagpatuloy pa rin ni Senadora Amy yung pinakapagdinig at nasabi niya, marami pa rin daw kasi mga katanungan ng taong bayan na supposedly sana masagot nga raw. Pero dahil wala itong majority of the resource persons, nananatiling mga katanungan pa rin ito. Okay. Merymon, nabanggit mo si Senator Bato. Kanina, ang sabi niya ay dapat daw sinabi na itong mga officials ni President Marcos, ano yung sinabi, desisyon ng komite? Sila ba compelled talaga para na umattend? Actually, nag-agree si Senadora Amy na maganda ng araw na haina ng sapina ang mga ito kasi hindi raw sila masasite in contempt dahil wala namang umattend o hindi sila pumunta sa pinakapagdinig. So right after nung second hearing ngayong araw, hawak na nila Senadora yung mga papeles and ibibigay na raw agad nila yon kay Senate President Chis Escudero para mapirmahan. And itong pagpapakita rin ni Senator Bato de la Rosa was the first time ever since yung appearance sa Senate, to be specific. Ngayon na lang siya ulit nagpakita ever since yung pagkaka-aresto nga kay dating Pangulong Duterte. And siya along Senator Bongo, in-express nila kanina yung pagkadismaya nila dahil sa kawalan ng attendance nitong mga officials. Lalo na rin kasama yung PNP. And ang nasabi nga dito ni Senator Marcos nung natanong ko lang siya kanina, anong masasabi niya doon sa lack of attendees? Nakakatawa raw na 3 lang ang mga ito, plus bakit wala rin daw yung PNP, wala raw yung sa National Defense, na possibly pwede naman daw na pumunta talaga dahil hindi naman daw sila directly related doon sa Pangulo o maaaring makapagbigay daw ng pagkakataon para ituwid nga yung mga katanungan ng taong bayan. Pero yung ilan sa mga nabuksan dito na mga questions ay number 1, meron daw, may question ngayon ang committee tungkol doon sa sinasabing cooperation ng Philippine government sa ICC. Same goes, meron din daw, bago rin sa tinalakay kanina, ay yung sinasabing sekretong plano ng pulisya kaugnay sa pagka-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tinatawag ito na Operation Pursuit, lumabas sa isang pinakitang panayam kay CID Director Nicolas Torre na hindi raw spur of the moment, kundi matagal nang pinlano yung operasyon, yung pagkaka-aresto nga dito sa dating Pangulo. At ayon kay Senadora Amy, dito raw makikita na hindi lang nitong buwan ng Marso nagkaroon ng kaalaman o paggalaw sa isasagawang pag-aresto sa dating Pangulo. Same goes din doon sa due process na question din ngayon dahil nga na-bring up na nga yung idea na yung pagkaka-aresto nga dito kay dating Pangulong Duterte ay desisyon ng pamahalaan. Pero sinabi kanina ni Attorney Alexis Medina, the idea of due process can be simplified into this. The police has no final authority to decide whether a person should be deprived of liberty. The authority is lodged in the courts of law. So yun yung due process and separation of powers na mukhang hindi raw nasunod doon sa ginawang pagkaka-aresto kay dating Pangulong Duterte. Merymon, okay, tayo-tayo lang naman nag-uusap dito, no? Maliban sa, tatanungin ko sana ko, doon ba sa labas ng Senado may mga nag-aabang ng mga pulis para kay Senator Bato? Ito, okay, mukhang echo chamber pa rin yata yung mga nandyan kasi mukhang pare-pareho din mga panig, no, ng mga senators in attendance.
Meron ba talagang bagong na pag-uusapan na hindi natin narinig mula sa unang-unang pagdinig? Kasi parang pareho lang din ng pinag-usapan ng first time. Actually, same pa rin nga siya tulad doon sa unang pagdinig. Kasi even yung sinasabi ng kanilang, yung based doon sa preliminary results na wala ngang jurisdiction ng ICC and then sinertify ng DOJ na yung ginawang pagkaka-aresto ay dahil doon sa isang article sa Rome Statute, which sinasabi, parang taliwas ito sa sinasabi ng pamahalaan na hindi na nga raw tayo miyembro ng ICC, hindi na tayo sa kanila sumusunod. Medyo umiikot pa rin yung pinaka-diskurso kanina dito. And ang nasabi dyan kasi ni Senadora Amy, kung dumating nga itong mga resource persons, mga cabinet officials, siguro mas nagiging productive pa talaga dahil hindi lang magsisilbing o hindi lang magiging tanong ang mga ito, kundi mayroon silang makukuhang inquiry o posibleng bagong impormasyon sa pangalawang pagdinig. Kaya ang nasabi pala ni Senadora Amy, hindi pa raw siya sure kung magkakaroon ng pangatlong pagdinig, kung kailan ang pangatlong pagdinig dahil nga walang resource persons na pumunta. So, ang next choice talaga or next move nila dito is yung pag-issue ng subpoena para pumunta yung mga resource persons. Baka ma-lecture na naman sila. Oo nga, kaya natatakot yung ibang na uma-attend Okay, so wala talagang mga nakaabang sa labas, Naku, wala. Malinis. Kahit ako pwede naman akong maglibot ngayon. Siyempre, ite-telegraph ba nila yon? Surprise! Yan ang mahalaga dyan, di ba? Okay. So, maraming salamat sa iyo. Marymon Reyes, ang ating mobile journal dyan po sa Senado.